ito na yung Rhode Islands na napisa noong December 27, 2023. Ayan guys. Ang bilis na lumaki oh. Ayan na sila. Ayan, so hindi ko na lilinisin yung karton nila. Hindi ko na papalitan ng sapin kasi mamaya ililipat na natin to sa farm. Ayan, ililipat na natin sila mamaya. At maligalig na at sobrang messy na sila oh. Ayan, so hindi na sila po pwede dito sa loob ng bahay. And anticipating po yung bagong mamimisa. Meron na naman tayong mamimisa. Pero ito, pagpastan nyo muna yung ating mga Rhode Island chicks. Ayan. So, mamaya ay punta na sila sa farm. And ito yung in-anticipate natin guys. January 9 yung ika-18 days nila. So ngayon po January 10. Ayan. So, ayan sila. Hindi na natin binubuksan yan. Wala nang bukasan yan. Ayan sila. Kikita nyo ba? Ayan. So ito ay siguro mga bukas ay meron na magka-crack dyan. Ika-20 days nila bukas. May mga mag-upisa na magbubutas dyan. Kaya naman ito ay ililipat na natin sila mamaya kasi maglalagay tayo ng panibagong box para doon sa mga bagong mamimisa. Rhode Island Red. Ito mga puro-puro na to guys ha. At magpaparami nga ulit tayo ng mga Rhode Islands. Pero mga hens guys, mga hens ang ating ipaparamihin. Nagawin natin silang layers. Mahangin guys. Ayan, so nag-umpisa maghangin. Kahapon ay tumigil ang hangin. Naputol no. Hindi ano. Yung tali lang guys, ayun sa dulo. Kaya ayusin ko na lang. Naputol na yung tali. Lakas kasi ng hangin no. Grabe. Ayan, and ito po yung ating mga Rhode Island breeders. 8 inahin at isang rooster. Ayan. Sila. Ito isa, ayun. Ayun yung isa. Yan, so ito po yung mga parents nung sisiw na dinalangan natin dito, yung na-hatch nung December 27. So ngayon po ay nandito na sila sa farm. Ayan. So dito na sila magpapalaki. And nag-umpisa na pong mamisa yung mga nakasalang sa incubator. So mamaya ay ipapakita ko sa inyo. Pero yan, dito muna tayo. So update muna doon sa mga sisiw na bagong lipat. Yan. So galing sa bahay ay nailagay na natin sila dito. And ito nga yung mga parents nila. Yan. So malaking tulong talaga guys yung naka-free range yung ating mga breeders. Yan, mas naging productive sila. Ang ganda ng mga production nila. And then yung mga sisiw na ibinibigay nila ay masisigla, malalakas. Ayan. So ito, maganda tong nagawa natin na naka-free range na sila dito. At ayan nakapagkakalkal kasi. Nakapagkakalkal kung ano-anong mga minerals ang nakakain nila dyan sa lupa. Mga insekto, minerals, ayan. So yun. Ito nga. So yun, mahangin guys, di ba? Mahangin, ayan, naputol nga yun, ayun, ayusin ko pa, dagdag trabaho, dagdag trabaho naman, wala stick talaga, ayan. Lakas ng hangin wala talagang lang patsi-patsi pa, pero maayos din yan. So ito nga, yung flex ko lang muna guys, yan, inside that box. Andyan yung mga sisiw natin. Ayan. So nandyan sila. So nakita nyo naman ay protektado sila sa hangin at lamig. Walang ilaw yan dahil wala naman tayong kuryente dito. So walang ilaw yan. Basta naka-takip lang silang ganyan. Ayan. So sila. Voila. Ubos na
Lakas nyo kumain ha. Yan, so lalagyan na uli natin sila ng pagkain. Integra 2000 na sila ngayon. Yan na po ang pinapakain natin. Integra 2000. Yan. Teka, mahirap. Kain kayo na madami. Magsikain kayo na madami para mabilis kayo lumaki. So ito nga po ang first batch na ang ating pagkukunan ng mga future Rhode Island layers natin. Yun nga po, ang nababanggit ko nga po sa mga previous vlog ko, ang aking pong target ay at least 150 sana na Rhode Island layers. So yan, layers ha. Pero disclaimer po, ang mga decal browns po ay nandyan pa rin. Ang mangyayari lang po ay meron po tayong Rhode Island layers at meron po tayong decal brown layers. So yan. So, pag ano natin yan, pag magtutulungan sila sa production. Kumain ka na. Kumain ka na. Iska po ka pa ha. Ayan. Sila guys oh. Doon ka lang, baba ka doon. Ayun yung isang inhen natin na nakaamoy ng pagkain, nakaamoy. Pero kumain naman na yung mga yan. Sila. Ayan guys. Lakas talaga ng hangin oh. Tindi oh. Tindi ng hangin talaga. Pagka tolda ang bubong nyo talaga, pagka itong kalakas ang hangin, hindi kayo mapakali. Ako hindi mapakali. Baka mawasak ha. Pero pag yero, syempre, okay lang. Wala stick na yun. Ayusin ko yung mamaya yung tali. Papatakin natin yan. Ayan, pero ito muna. Yan guys. Sana po yung magawa natin yung ating tina-target na 150 hens. Ayan, so magtutulungan na yan guys. Yung ating mga baboy ay malapit na magsianakan. Dalawa lang naman sila magsianakan. Mga anak po yung ating dalawang baboy. February 6. Yan, February 6. And then ito, tuloy-tuloy po yung production ng ating mga Rhode Islands. Ang ating nga pong goal ay makapag-produce ng mga layer hens for egg production. Medyo maganda po ang pasok ng taon na ito. Sana ay maganda ang pasok kasi ito, maganda po ang production ng ating mga Rhode Islands. Mamaya nga ay titignan pa natin kung ilan na ang napisa. Pero ito, looking good po yung ating mga papisang mga Rhode Islands. And continuously breeding pa rin po yung ating mga Rhode Island hens. Tara natin at mahangin. Let's close the open. Close the open. Yan. Nalaglag pa. Buti hindi nalaglagan yung paa ko. Yan. Yan po. So ganyan lang po ang ating sistema. Nakasara lang na sa ako yan para hindi sila hanginin. And ito po yung ating mga Rhode Island breeders again. Maganda, ang gaganda ng katawan nila. Maganda sila lalo silang gumanda nung napawalan ko dito sa area ng mga kambing, yung nakagagala lang sila dito. Unlike yung nakakulong sila dun sa breeding pen na masikip yung una ginagamit nga natin. Ay payat sila guys. Kahit anong pakain natin, talagang hindi natin mapataba ng gusto. Pero ngayon ay magaganda na po katawan yan. Talagang naglaman na. Yan, naglaman na. And nakikita ko na po ng magandang resulta yung ating pagbibreed ng mga Rhode Islands. Ito guys, may share ko lang. Nung ako po ay nag-umpisa kumuha ng Rhode Islands, kasi nga kakabasa, kaka-research, ang sabi ko kasi nila ay ang Rhode Islands po ay dual type nga, meat type at saka egg type. Na-discourage ako kasi yung aking pong inaasahan, yung nakatatak po sa utak ko na meat type nga. Meat type kasi pag sinabing meat type ay malalaman. Yan, hindi ko po nakita sa kanila yon. Primero. So ako po ay na-discourage and binala ko po silang i-dispose lahat. Not knowing na ito pala mga Rhode Islands guys,
ito pala talaga ang kanilang main role para sa akin ang kanilang main role is talagang sa egg production, guys. Hindi po sila masyado sa meat type. Although sabi ko nga po pwede silang patabain, kaya lang medyo magastos. Talagang bobombahin nyo ng pagkain. And ito nga, kailangan naka-range po sila, maganda kanilang galaan para po sila makapag maging malaman. Pero hindi ganun kalaman pa rin kasi yung kanilang pitcho ay talagang kahit anong gawin mo, guys. Kahit anong gawin, guys, yung kanilang pitcho ay ganoon na talaga, manipis talaga yung kanilang pitcho. So para sa akin, they are more on egg production. Kasi nakikita ko nga halos yung iba halos araw-araw ay nangingitlog. Siguro in a week nasa 5 to 6 times po nangingitlog ang isang hen. So parang isa dalawang beses lang po sa isang linggo nagpapahinga. Para sa akin, guys, they are good for laying talaga. Mga layers talaga, egg production talaga sila. Kaya naman ito nga, buti nga hindi ko pa sila naibenta at may natira pa tayong mga breeders. So ito, kaya nga po tayo po ay magpaparami uli. And this time talaga nga ayusin na natin. And ang ating goal is not on meat type but on egg production. Which is yun talaga ang dun sila magaling Kumbaga sa tao, yun ang skill talaga nila Nakita ko nakita ko kasi talaga ang potential nila sa pag-itlog. Kaya yan, sa egg business po tayo magko-concentrate gamit po ang Rhode Island hens. Yan, so yan po ang ating goal. So yan po, na-share ko lang sa inyo yung aking expectation. Hindi ko alam kung yung mga ibang mga bago nagmamanok na ganun din po ang kanilang naging expectation, and then eventually na discourage kasi nga nung nahawakan nila yung manok or naalagaan nila yung manok ay hindi pala sila ganun kalaman. So kung kayo po ay mag-aalaga ng Rhode Island, guys, huwag nyo pong iset yung inyong utak na sila po ay for meat type. Iset nyo po ang inyong utak na sila ay talagang pang itlog. Best hindi naman number one, pero best for laying eggs, for layer eggs po. Yan po talaga ang kanilang gamit, and dyan po sila magaling. Yan, Rhode Island Red production type. Ayan, guys, so punta tayo sa bahay, or mamaya ako mag-update sa bahay pala, tanghali pa lang at marami pa tayong gagawin. Mamaya i-update ko kayo, guys, doon sa mga bagong namimisa na Rhode Island chicks. Ayan, nandito na tayo sa bahay. So ito, guys, gumawa tayo ng panibagong box para sa ating mga bagong pisa. Ayan, so meron tayong tubig na may asukal and 50 watts na incandescent bulb para sa pampainit sa kanila. Ayan, so ready to accept na tayo. Then ito, may tatakpan natin lang ng karton lang din. Ano? So karton lang din po ang takip niyan. Yan. So ito, yan, dumudungaw na, guys. Oh, nakakita nyo ba? Oh, dumudungaw na. At iniinom yung yung moisture. Nauuhaw na, wawa naman. Kinaumaga pa kasi nag-start mag-hatch. Actually, kagabi, may mga crack na. And then kaya na umaga ay naglabasan na sila. So ngayon po, gabi, maghapon na sila dyan sa loob. At siguradong naiinitan na yung mga yan. Ayan. Ito, i-flex ko lang po muna yung bagong salang natin. So nagsalang ulit tayo noong January 6. January 23 ang kanilang ika-18 days. Yan. So ito po ay again Rhode Island eggs pa rin. Yan. Mga Rhode Island eggs pa rin yan, guys. May halong mga ilang pirasong kabir. Yan kasi yung mga hens natin na kabir ay nangingitlog na rin. So may halo lang po yan ng mga 6 or 7 yata na kabir eggs. Yan. Yan, and then flex ko lang, guys. Yan, gusto ko lang pakita sa inyo kung gaano kalakas pong umitlog yung ating mga Rhode Islands ngayon. So, yan ito mga bagong eggs natin. Yan, so nag-start po tayo mangolekta January 7. So, January 16 dapat salang na sila. So, yan. Ganyan lang po sistema natin. Ayan, kahit na anong papel,
Ito, mga lumang bills ng kuryente, tubig, mga office papers. So, yun lang po ginagamit natin. Pwede rin po dyaryo. Yan, and then nilalagay natin dito sa Tupperware bago natin ipinapasok sa frigidaire. Frigidaire. Ayan, so nandiyan lang sila. Sa baba lang guys, sa baba lang. Yan, sa baba lang sila para hindi masyadong malamig. Ayan. So ito na guys. Let's go to the main topic. At ready na sila. Ito na. Dahan-dahan at baka may sumama. Yan. Ito na guys, oh. Dami, oh. Dami na namang napisa. Okay, so alright. At ang dami pa namimisa. Ayun, oh. Oh, kita nyo guys, oh. Kasalukuyan pala nag-hatch. Ayan, marami pa ito. Ayan, ang dami. So, mga buhay pa yan. Dami pa. So, ito kunin natin mabilisan para mailagay natin doon sa box muna natin. Two. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. Yan. 16 guys. 16. And mabilisan lang. Ito na sila. Ayan. Ayan guys, tanggalin ko muna yung tubig kaya kasi merong ayan, may mga basa-basa pa. Tanggalin muna natin yung tubig at baka maglublob. Mamaya ko nibigay o kaya bukas ng umaga. Ayan, pa natin. Ayan. And then ito guys, kukunin ko yung mga shell para malinis. Alam natin yung mga namimisa. Meron kasi dito guys, yung butas nasa ilalim. Nasa ilalim yung butas. So pagka gano'n kasi namamatay yung sisiw. Yan. So kailangan na check natin. Pero linisin mo natin yung mga shell. Try pa to. Ayun. Guys, so, kita nyo ba yan? Yan talaga, actual na Ako kasi hindi ko pinakikialaman kasi dati pinakikialam ko lalo na disgrasya. Yan, hinahayaan lang natin makalabas sila ng kusa. Pag hindi nakalabas, ibig sabihin mahina yung sisiw. Ganun lang naman yan. Meron pa pala isa ron, no? Hindi natin nakuha guys, oh. Isa pa. Ito. Kakapisa lang din, oh. Galin natin siya doon para doon na siya dito na siya magpatuyo. Yan. Mainit naman yan, 50 watts yan eh. Ayan. Yan, so hintayin lang natin, sara natin uli para yung moisture hindi lumabas. Pero ayan guys. Sara ba natin? Ayan na guys. So bukas sa umaga uli, check natin. Pero yun, maya-maya lang nakalabas na yun kasi biyak na eh. Yan, so bukas siya meron na uli yan. Yan, and then ito na manual turn ko na. Twice a day na nga lang tayo nag-manual turn, umaga sa kagabi. Ayan, ito ganun ang ginawa ko dito. So effective naman guys, effective. Twice a day na manual turning ay pwede naman talaga. Then ito, natin sila. Ayan, ito. Ayan. So ayan po yung ating mga bagong pisa.
Mm, 17. Ayan, 17. Ito basa pa. Pero okay lang yan kasi mainit naman, 50 watts. Kesa doon kasi suffocated sila ron eh. Yan. So, tinanggal ko lang muna yung tubig. Bukas ko ng umaga nila ilalagay para sigurado tayo kasi yung mga ganyan, may chance po na ano yan eh, ma-shoot doon sa labi ng waterer natin. Hindi mababad sa tubig. Mamatay. So, hayaan lang muna natin silang matuyo. Anyway, matutulog na naman yung mga yan. Yan. Takpan na natin. Yan, so ito. Ganyan lang yan guys, oh. O, ganyan lang. Okay, so alright. Ayan guys, so ayun, meron na naman tayong bagong blessing na natanggap ngayon. So ito, meron tayong 17 na chicks and then meron pa mga namimisa. Yan, so on course tayo sa ating plano nga na mag-produce ng madaming Rhode Island hens. So yun nga, ang target ko is 150 Rhode Island hens na gagamitin natin sa egg production. Yan, so sana po ay matupad natin yung ating goal. Yan. Pero syempre, along the way, magkakaroon tayo ng mga pagbabago, magkakaroon ng mga problema. So, yun, i-update ko naman po kayo. Pero as of now, yun po ang ating goal. Makapag-produce po ng 150 Rhode Island hens na gagamitin natin sa ating egg business. Egg production for table consumption. Ayan. So, bago tayo magtapos, shoutout po muna. Shoutout kay Jeje and his wife Lian watching from Kuwait. Yan, shoutout po sa inyo. And shoutout din po kay Joseph Inosete watching from Binangonan, Rizal. Yan, shoutout. And syempre, sa lahat pa ng mga solid kabokal, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga silent viewers ko po, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. And syempre, shoutout po sa ating kaibigan na si Sir Victor Kayanan from US. Yes, sir. Shoutout sa inyo and ingat po kayo dyan. Yan, and sa mga bago po sa channel ko, kung nagugustuhan niyo po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo. And then click nyo lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. So, yan lamang po aking update sa inyo for regarding sa ating mga Rhode Islands. So, looking good. And sana po magtuloy-tuloy na. Yan, so maraming salamat sa inyong panonood. Muli ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!